At saka gusto ko lang ipaalam guys. And preparing breakfast po tayo guys. So making roti. So every morning breakfast roti. Roti with shrimp curry. Ako naman rata yung sa akin. Kanilang dalawa na India at saka Good morning guys, good morning. It's Wednesday. Today it's Wednesday, it's November 20th. Ang bilis talaga ng panahon. So gumagawa pala ako ng ano guys, lemon and ginger with cloves tea. Pampalakas din ito ng ating immune system. At maganda rin ito para sa ating mga colds, mga sipon. Kaya I'm doing this every morning. And beetroot with ginger, lemon, carrot, and apple. This is also alternate every other morning. Or kung type ko, pwede rin every morning. So, pang pa-level to ng ating mga BP, cholesterol, triglyceride, pang paganda ng tibok ng ating puso, at pang paganda ng ating skin. So, nakakaano siya, nakakatanggal din ng mga itim-itim sa mukha. So, preparing breakfast po tayo. Roti. Roti sa aking dalawang kings of the house. So, roti with shrimp curry sila. So, sila lang kakain ng roti kasi ako, purata yung kakainin ko. Happy Wednesday morning guys. So guys, gusto ko lang pala itong i-share. Ito yung vacuum namin. So mga almost 7 years din namin gamit ito. Hindi pa siya sira, paggagamit pa siya. So i-dispatch na namin, dali namin doon sa warehouse namin. Tapos i-restore, then padala namin sa sa container. Ayan. Thank you vacuum cleaner. So made from Samsung. So malaking naitulong ito sa akin lalo na paglinis. Ayan. Lalo na't may mga alaga akong pusa, grabe, isang katutak talaga yung mga balahibo. So, hindi pwedeng walis-walis. Kailangan talaga ng vacuum. Kasi dumidikit yung mga balahibo. So, hindi na pala ako nakapag-unbox. So, ito na yung, tignan nyo, kalilinis ko lang. Oh, grabe ang balahibo. Good for 2 days yan ha, na balahibo. So, imagine kung hindi ako maglinis araw-araw, oh my God. Pero anyway, maliit kasi ang bahay namin. So, ano siya, from Dyson Company. So, binili namin ito nung linggo, last Sunday. So, mas powerful siya sa mga kumot, dun sa sa bedsheet namin. So, ito lang, very simple. So, kailangan may extra siya. Ayan, may extra siyang ganyan, yung pang mop. Tapos sa mga loob-looban, yan, mga corner-corner. So, ito din. Pag may maliit na kailangan mong linisin yung pinakailalim, yan ang gagamitin ko. So, yan. Hindi ko na kasi ito na-unbox kasi si Mr. nagmamadali. Biglaan kasing lakad namin nung last Sunday. Kaya yan. At saka pinalitan na din namin yung aming purifier. Air purifier. So, mas powerful to kaysa dati naming ginagamit. So, kailangan kasi talagang gumamit ng ganito kasi yung mga alikabok, tapos yung mga balahibo, kinakain din niya. Yan. Sinisip-sip niya. So, laking tulong. So, hanap-hanap lang tayo ng paraan na para maagapan natin na huwag tayo magkakasakit sa loob ng bahay. Lalo ngayon, winter. Nakukulob ang bahay. Pero kabubukas ko lang ng mga windows at saka doors. Sinara ko na kasi malamig. Iba na yung lamig, winter na talaga. So isa dito. Plus isa din kay kay MJ sa room niya. Ayan. So sana makaalis na kami sa bahay na ito kasi sobrang liit na para sa amin kasi 5 na yung alaga ko. Naghahanap lang kami ng timing. Lilipat uli, inshallah. Punpuhon maluyang Ginoo. Mashallah, inshallah. Yan.
Yung bahay ng isa nilipat ko dito kasi nilalagyan ko ng heater doon sa veranda kasi para sa kanila. Hindi, ma-arrange ko din ito pag kami nakalipat na. Inshallah. Daming trabaho si Mama Mers. Ayan. Dapat araw-araw nililinisan, pinapalitan ang pagkain nila. Yan. O Yoyo. Ayan, naglalambing na naman si Yoyo. Kain ka na naman? Hala, sunod. Weh. Sunod. Ilo. Hi guys, Assalamualaikum sa lahat ng ating mga kapatid sa Islam. At hello sa aking mga subscribers, mga followers dyan. Hello sa lahat ng mga friends in YT, FB, lahat. FB Reels. So guys, nagsuot na ako ng hijab. Kasi for how many years na hindi ako nag-hijab. Nagpa-practice lang ako kasi para ma-use ko kasi kailangan talagang mag-hijab. So ang hijab naman ay not because of the weather or the season. So all the time, dapat mag-hijab. Sa mga dapat makasanayan natin. So, guilty po ako sa mga oras na, sa long years na hindi ako nag-hijab. So, ngayon, mag-practice na ako. Sana, inshallah, tuloy-tuloy na ito. So, ayun. Ito lang muna ang gagamitin ko kasi hindi ako marunong kasi magkabit ng hijab yung ganyan-ganyan. So, yung diretso suot lang ang gagamitin ko muna para hindi ako comfortable kasi pagka, yung i-ganon-ganon ba, mahihirapan ako. So, sakto naman din ngayon na, yung weather natin ay malamig. So, this is the right time na mag-practice ako. So, sabi ko nga na hindi naman ang hijab ay dahil sa sa seasons. Kundi ito yung will ni Allah na i-cover ang hair natin mga kababaihan sa Islam. So, wala namang mawawala kung mag-practice ako ng hijab. Siguro pero yung mga ibang mga Pinay na mga balik Islam, alam na nila na nagbalik Islam ako pero hindi lang ako muna naghihijab. Pansin nyo yung mga damit ko, mga mahaba talaga yun. Na yun, kumbaga nakasanayan ko na, ayaw ko nang bumili ng mga damit na gusto ko yung mahaba talaga. So ngayon naman ang hijab ang natin. So inshallah tuloy-tuloy na ito. Kahit summer, kung dito sa bahay okay lang, hindi mag-hijab kasi kami lang naman. Pag sa labas, kasi marami tayong makakasalamuhan ng mga lalaki. So alam niyo naman yung culture ng Islam na medyo talaga conservative. So kailangan natin mag-hijab. Pero kung magkikita-kita ng mga friends ng mga babae lang naman, so okay lang naman na hindi mag-hijab pag puro-puro babae naman tayo. So, sana yung praying ko at saka hoping and inshallah na tuloy-tuloy na ito. Na hindi na ako maninibago, hindi ako Pero may nag-a-adjust pa talaga ako. So, yun lang guys, ang pinaalam ko sa inyo. Nag-iba na yung face ko. Ito malaki. Okay lang. Nagbayad pala ako ng bills ng cellphone ni MJ at internet dito sa bahay dahil hindi naka-deduct doon sa account namin. At saka gusto ko lang ipaalam guys or ipaabot sa lahat ng mga kakilala ko, mga families, relatives, distant relatives, mga kakilala, mga friends sa FB, sa YouTube, or mga friends na yung talagang mga nagkikita-kita ng mga friends na ang alam lang kasi nila, kasi noon pa talaga hindi ako kumakain ng baboy, alam na nila yon. Pero hindi ko kasi nasabi pa sa kanila na siguro nasasabi ko naman pero kumbaga hindi pa naklaro sa iba na sasabihin ko na lang ito kasi pag kami nag-out, so yung nagkikita-kita sa labas, pag inaalok ako tapos magre-refuse ako para hindi sila masaktan. So hindi na pala ako, matagal na akong hindi kumakain ng baboy, chicken, beef. Ang baboy talaga, sa loob ng bahay o sa labas, kahit saan, hindi na talaga ako kumakain. 18 years na. So, 18 years mahigit. Pero yung chicken, yung beef, lamb, hindi naman ako kumakain ng mga ganyan. Mga goat, hindi rin ako kumakain. Pero yung mga karne, lahat ng mga animals na kinakatay siya, so, hindi na ako basta-basta kumakain sa labas. Halal ang kinakain ko po. So, kaya kahit may mag-alok sa akin na may chicken naman, Mers, may dyan, pag hindi ako kumain, magsabi lang naman ako para hindi rin sila ma-offend, no? Magsabi lang din ako na, sige lang, okay lang ako, huwag nyo akong alalahanin kasi alam ko naman kung ano yung dapat kong kakainin. So, yan, hindi na ako kumakain ng mga chicken, beef, kung ano-ano pa man sa labas. Basta mga karne, basta mga kinakatay, hindi ako kumakain sa labas. Kumakain lang ako pag nandun kami sa halal resto,
kumakain lang din ako pag halal yung yung nasumbali yung mga karne. So kakain ako. So siguro sa mga kakilala ko, mga friends ko diyan, pag nakita nyo ito na yung talagang explanation ko kasi gusto ko talagang sasabihin pero hindi ako nagkakaroon ng chance na ma-explain ko isa't isa. So dito na lang kasi nagso-social media naman tayo. So ganun lang kasi ang pagbabalik Islam, mahirap, ang daming bawal. Pero actually, kung hindi mo naman isipin na ang bawal ay mahirap, ang bawal ay madali. Kung madali mo lang, madali mo lang dadalhin, madali mo lang iisipin ba. So, yun. Sana malinaw na sa inyong lahat na hindi na ako kumakain talaga ng mga chicken or yung iba, halimbawa, bihon, tapos may karne, tapos may magsabi, sige, kunin mo na lang yung pork, tapos bihon na lang. Kaya hindi rin pwede yan kasi nagkalasa na nga, nagka-mix na. So, hindi pwede. Kaya, pag may, at saka yung mga kwadya, mga pagkain, hindi kami kumakain, hindi kami namimili kung merong shortening oil. Shortening oil, ang tawag niyan dito sa Korea. So, yan. So, mga gulay, okay lang sa akin. Walang problema. Yung mga fish, walang problema yun. Basta wag lang yung mga something animal na something kinakatay sila kasi kailangan kasing isumbali yan. Tapos yung nagsumbali naman yun, nasa lang yan, nasa Islam. So, yun, sana maliwanagan kayo at maraming salamat. At saka may napansin kasi ako pag, siguro hindi nila maintindihan, pero hindi ko naman din sila masisisi kasi nga, hindi naman ako ganyan nung na-meet nila ako. Yung sabi ka nga, ay hindi ako pwedeng kumain yan, yung mga pizza, mga may halong mga hotdog, mga ham. So, hindi ako kumakain din ng ganyan. So, yung iba nagmi-make face, pero naiintindihan ko naman kasi hindi ko pa nga na tawag nito, na-explain ng klaro ba. So, dito panoorin niyo na lang dito. So, at saka, sa mga mag-greet pala sa akin ng Merry Christmas, so, patawarin niyo ako na hindi ako makapag-reply kasi sobrang antagal ko nang hindi nagsiselebrate ng Christmas talaga. Kasi yung Islam kasi talagang tinanggap ko na. Actually, bago lang, mga few years ago lang akong inaksip yung Islam kasi nung ikinasal kami, nag-Islam ako, kaya lang, hindi ko parang half-half ba, 50-50 kasi nga, I'm from the devoted family, devoted sa Roman Catholic, na ganun. At saka napalibutan tayo ng mga friends na, of course sa atin di naman yan, na mga Christian, mga American missionary, ganyan. So, tayo, so kaya, yun ang mga nakasanayan natin at dyan tayo galing. Kaya, yun. So, pero hindi naman ako perfect pa. Ang dami ko pang dapat pag-aralan. Kunting-kunti pa lang yung nalalaman ko sa about Islam. Pero nagsusumikap ako, inshallah, mag-guide ako ni Allah palagi. At saka, yun. So, sana, ito lang muna ang ma-share ko about myself as Balik Islam. So, maraming salamat dyan sa mga nakaintindi sa akin, sa mga nag-support sa akin, lahat-lahat. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. At sa mga sa hindi pa nakakaintindi, wala naman tayong problema dyan kasi ganun talaga kasi iba-iba naman tayong iba-ibang paniniwala, iba-ibang point of view sa buhay. So, ang importante, yun nga sinasabi, walang perfect sa mundo. So, hindi ako perfect, hindi ka rin perfect, hindi sila perfect, hindi tayo perfect, ganun. Pero, marami ng paraan ngayon para alamin ang mga bagay-bagay, lalo na sa social media. So, kaya, yun ang sinasabi na pagdating ng panahon, hindi natin dapat gamitin yung walang perfect sa mundo. Hindi ko alam ganyan. Kasi lahat ng paraan binigay ni Allah para mapag-aralan, mapagsaliksik, mapag-aralan natin ang mga bagay-bagay. So, kaya, yun. So, pagdating ng panahon, hindi daw pwede gamitin yung yung hindi ko alam yan, ganyan. Kasi, ignorance of the law excuses no one. Yun ang So, alam ko naman na lahat tayo, iba't ibang paniniwala, mga belief, faith, iba-ibang paniniwala. So, kanya-kanya din tayong saliksik. Kanya-kanya din tayong kanya-kanyang pinag-aralan natin kung nasaan tayo ngayon. So, yun lang mga guys. Maraming salamat sa suporta ninyo. Sana, huwag kayong magsawa sa panood ng aming mga vlogs. Anyway, yung vlog namin, naman yun random. May travel, may cooking minsan, daily life, routine.
Ano pa ba? Yun nga, mga lakwatsahan. Yun. Depende na lang sa, depende sa time available natin. At saka sa chance kung anong pwedeng mai-vlog natin. So, maraming salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel, Mers and Family. Please subscribe. Comment down below, like and share. So, thank you so much. So, see you around, guys. God bless everyone. Bye. Peace.